Share ko na nga sa inyo itong aking gravity-defying octopus under the sea team cake. Happy day mga baby cakes! Grabe ang haba nung title. So ayun na nga, alam ko namang matagal nyo din tong inantay at medyo matagal ko talaga siyang na-edit kasi napakahaba naman talaga. And karaniwan sa nagtatanong dun sa comment section nung i-post ko to is paano ko nagawa yung octopus. Actually, ay may katulong ako dito. Yung aking mister ay isang welder. Nagbigay lang ako sa kanya ng mga sukat nung kung ano yung height, pati yung mga bilog or yung plato na pagpapatungan. Yung nasa baba na bilog is 6 inches yung lapad and then yung nasa taas is 7 inches. And then sabi ko dapat 12 inches yung pinaka-height nun. And pinaliwanag ko na lang sa kanya na dapat is magiging curve yung magiging pinakagalamay ni octopus. Actually, hindi ko alam paano niya nagawa pero nakuha naman niya yung gusto kong outcome doon sa aking pinagagawa. And then bago ko nga to babalutan ng fondant ay nilagyan ko muna siya ng aluminum foil. Yung pinakabuong yan na nakikita nyo, binalot ko talaga siya ng aluminum foil kahit na hindi naman kakainin. Basta gusto ko pa rin siyang ibalot. Bali, ito ay fondant cake. 3-tier siya na may octopus sa gitna and then yung nasa baba lang yung pinaka-cake. So, yung pinaka-cake niya is 10 by 5 na meron lang filling ng fudge it na caramel and then whip it na whipping cream ang nilagay ko na pinaka-filling and then yung pinakabalot niyan is chocolate ganache. So alam niyo naman na mainit ang panahon ngayon so ang gamit ko diyang ratio is yung 4-in-1 ratio. Hindi ko na masyadong i-elaborate yung paglalagay ko pero makapal yung paglagay ko dyan kasi nga medyo mabigat talaga yung ilalagay natin or ipapatong natin sa pinaka-cake. And then yung nasa taas pala nito na hawak ng pinaka-octopus natin is dummy na lang. Yun yung 8x4 at saka yung 6x4 na dummy cake na nasa taas. And then ito is marshmallow lang na tinutunaw ko sa shortening or pwede din sa butter. Bali yun ay 60 grams ng marshmallow. Tapos, half tablespoon ng shortening. Tapos, naglagay lang ako ng 100 grams ng Rice Krispies. Bali, ito yung gagamitin ko para dun sa pinaka-body lang ng ating octopus. Kasi iniisip ko kung fondant pa yung ilalagay ko doon or purong fondant, masyado na talaga siyang bibigat ng sobra. Yan, as you can see, yan yung una kong talagang ginawa, yung pinaka-body ng octopus. And then, ayan, time-lapse ko na kasi medyo mahaba yung video natin. Tapos, yung pinakaulo niya is styro na lang. Ayan na nga niya, kita nyo medyo inaano ko pa doon yung Rice Krispies. Naglalagay pa ako doon sa pinakaduktungan niya para pag naglagay ako mamaya ng fondant is maganda yung pagkakalagay ng fondant natin. So, ito na nga, babalutan na natin siya ng fondant. And then, ayan, inuna ko muna tong octopus talaga kasi feeling ko dito talaga ako magtatagal. Kasi naman, first time ko lang talagang gagawin to at talagang parang buwis buhay to. Charis. And then, hindi ko naman talaga in-expect na makakagawa ako ng ganitong cake. And very thankful ako dahil may nagpagawa. And then, yung nakikita nyo yan, yung ginaganyan-ganan ko dyan is shortening lang yan. Para mag-combine or mag-heal yung mga nalupi-luping fondant nung ilagay natin siya dyan sa ulo ng octopus. And then, papunta na siya dun sa pinaka-body niya. Ganyang process lang yung ginawa ko sa pinaka-body niya and then mamaya sa pinaka-galamay niya is fondant na lang. And then dito, inilagay ko na nga yung ating dummy cake. As you can see, makikita nyo medyo naka-slant yung nasa pinaka-ibabaw. Okay lang yan, ganyan talaga kasi yung pinaka-design niya. Kasi matatakpan naman yun ng mga details ng cake natin. And then proceed na nga ako dito sa paggawa ng ating pinaka-tunay na cake, yung pinaka-nasa baba. As you can see, hindi na ako nagbalot ng purong binalot bago ko dinikit yung ibang details sa fondant. Kasi pwede naman yan actually, para hindi na masyadong maging mabigat yung cake natin. Bali, yung pinaka-design niya is parang wave-wave lang na iba-iba yung kulay from light blue to dark blue. And then, balik tayo dito sa ating octopus. Ito na nga, ililalagay ko na yung ating pinakagalamay niya. Nakakapit dun sa pinakabakal. Dito sa part na to, medyo mahirap to kasi dito ko siya ihuhulma mismo sa ating pinaka-support. So, dito is mahabang pagtsatsaga talaga ang kailangan natin. Mahabang pasensya kapag gumagawa tayo ng cake. And always, dapat dedicated tayo sa ginagawa natin. Sabi ko nga 'di ba, kapag gumagawa tayo ng cake, kailangan nasa mood tayo lagi kasi pag mainit ang ulo natin, nagre-reflect talaga yung gawa natin dun sa pinaka-cake natin. So eto na nga medyo okay na tong part na to. Hindi ko na masyado elaborate din yun sa pinaka-galamay ng ating squid.
Basta yung process dun sa tatlong naiwan is ganun din sa ginawa ko sa unang-una. So nakita nyo pinatong ko, syempre dapat may dowels, hindi ko lang napakita. Yung pinaka 6 by 5 na cake natin is may dowels yun ha, bago natin ipatong yung ating pinaka octopus. After nun, dyan ko na hinulma yung pinakaibang mga galamay, yung mga nakababang galamay niya. And then after ko naman mailagay yung mga galamay, naglagay na din ako ng ibang details ng ating cake. Medyo matagal ko 'tong ginawa mga baby cake, siguro 3 days yung paggawa ko ng cake na 'to. As in mahabang preparation mula baking, sa designing, and laking pasasalamat ko din talaga sa mister ko dahil natulungan niya ako dun sa pinaka-support ng ating octopus. And dito sa part na 'to is naglalagay na ako nung sa details ng eyes. And dito mapapansin niyo yung pinakailalim ng cake no hawak ng octopus is parang may nakikitang aluminum foil. Bali ang ginawa ko dun is tinakpan ko na lang ng fondant. And dito naman tayo sa pinaka-details ng galamay, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta ang ginagawa ko dun is nagbibilog ako ng fondant, tinidikit ko, and then piniprush ko siya nung pinaka-ball tool. And then hindi ko naman ipapakita dito lahat na ganun yung basta sa lahat ng galamay na naka-up, ganun yung ginawa ko. And then dito, nag-proceed na ako sa paglalagay ng iba pang mga details ng ating cake, yung pinaka-shell or yung mga starfish, yung mga ganun, ibang details pa na kailangan para mapa-enhance pa natin ang ating cake. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na kagawa ako ng ganitong cake. As in, nag-flashback sa akin lahat mula nung nag-uumpisa pa lang ako. Kasi mga maraming times na kaya na parang gusto ko nang sumuko. Pero pag nakakaramdam ako ng ganun, lagi lang ako nagpe-pray. Pag ganun kasi para akong nare-refresh. Naiisip ko na ay mas marami palang reason para magpatuloy ako. Uy, bakit ka naiiyak? B, ayan na pala yung part na nag-deliver kami. And then makikita nyo nakasupport lang ako sa kanya. Grabe, ang laki talaga ng pasasalamat ko na natapos ko yung cake na ito na maayos at naihatid ko sa venue ng maayos. At ito na nga, sasabihin ko na, ito na ang final look ng ating cake. Yun lang for today's video. Thank you mga baby cakes for watching. Bye-bye!